Ay, hello po mga bossing, kumusta po kayo lahat? Ngayon po, nandito tayo ulit sa tropa natin na nagtatanim na ng sili. Ito mga boss yung in-upload ko last week yung video nito. Yung gumagawa sila ng bed. Tapos, naglatag sila ng plastic mulch. So ngayon, ito na. Nagtransplant na sila. Hello po mga boss. Kumusta po kayo lahat? So ngayon po, nandito tayo sa taniman ng sili. Ito ang ating mga tropa na mga baguhan. So makatapos ang isang linggo na pag land prep nila, ito ngayon sa wakas natapos na rin nila pag plastic. At ngayon nga, ayan na mga boss, nagtatanim na sila ng sili. So ayan na, nagsimula na sila mag-transplant ngayong hapon na ito. At maganda mga boss mag-transplant paghapon kasi malamig na yan at saka papunta na ng gabi. So iwas stress yung punla. Pagka umaga mag-transplant pwede rin naman, kaso nga lang mainit pag bandang tanghali. So ang nangyari ang mga punla stress, minsan nagkakamatay yung iba. Kaya mas maganda maglipat tanim sa hapon. Ito mga boss yung yung variety ng sili nila na tinatanim. Ito yung variety ng Red Hot F1. So gawa ito ng Swiss. Medyo marami-rami rin ito kasi ano daw ito, sabi ng boss natin dito, bali 30 na seedling tray daw ito na 128 hole. So aabot ito siya ng halos 4,000 na puno itong 30 na seedling tray. Mayroon pala mga nagtatanong sa atin, nagko-comment sa video ko sa YouTube. Ang tinatanong nila, sabi nila, sir, ano daw ba yung magandang variety ng siling Taiwan ang pwede tanim? So depende yan mga boss, depende yan sa lugar ninyo at sa inyo. Dito kasi sa amin sa Central Luzon, ang pinaka-common at sikat dito na siling Taiwan talaga na variety, ito nga yung Red Hot F1 ng Swiss. At yung isa nilang variety, yung Super Hit F1. So yan yung mga common na tinatanim ng mga farmers dito at sikat at kilala sa market. So mayroon din mga ibang brand katulad nung Pinatubo F1 na gawa naman ng Condor Seeds. Mayroon din yung Eric 6 ng Seedwork. So depende mga boss sa inyo kung anong gusto nyo itanim dyan at kung ano yung mabili sa lugar ninyo. Nasa inyo po yan kung anong gusto nyo itanim. Pero siguro ang ma-advise ko siguro dyan sa mga boss natin na nagtatanong, siguro bago kayo bumili ng binhi at magtanim, mas maganda siguro ang gawin nyo magtanong muna kayo dun sa mga market ninyo kung saan kayo nagbibinta ng inyong mga inaaning gulay. Itanong nyo o kaya mag-observe kayo kung anong klaseng variety na sili ang gusto ng mga buyer dyan at consumer dyan sa inyong lugar, para hindi naman masayang yung pagbili ninyo ng binhi at pagtanim. So yan ano nyo muna po, magtanong-tanong kayo dyan sa lugar ninyo kung ano yung variety na sili ang gusto sa inyong lugar ng buyer at saka ng mga consumer. Dito sa amin kasi sa Central Luzon ito kung hindi itong Super Hit o Red Hot, yung iba sa ibang area ng Central Luzon marami rin nagtatanim ng Pinatubo F1, yung sa Condor Seeds naman. At napakarami pa po yan, maraming klaseng brand yan. Depende sa inyo kung anong gusto itanim at kung anong gusto ng mga buyer. Ngayon sa tanong niya na kung ano yung maganda, lahat naman ng variety na subukan ko, wala naman pangit. Lahat naman po ng variety, kahit anong brand dyan, anong company, maganda lahat yan, walang pangit dyan. Ngayon, ang ikapapangit yan at ikagaganda ng isang variety, nasa kamay nyo po, nakadepende sa inyo. Nasa kamay nyo nakasalalay ang ikagaganda at ikapapangit ng tanim. Depende po sa pag-alaga yan ng farmers, kung gaano siya kagaling at gaano siya kahusay mag-alaga. So doon po nakadepende.
Kasi yung mga binhi, hindi naman yan ginawa na pangit. Lahat naman ng binhi ginawa ay maganda yan. At saka pinag-aralan ng mga company yan. Bagong lang ginawa at bagong lang ilabas sa market. So lahat po yan maganda. Kahit anong variety yan, kahit anong company, maganda lahat yan. Nakadepende yan sa farmers kung paano niya alagaan at kung paano siya mag-alaga ng sili, kung anumang klaseng gulay. So yan mga abusado sa mga nagko-comment sa ating video at nagtatanong. Yan po ang sagot ko. Wala pong pangit na variety, lahat maganda. Nakadepende po yan sa diskarte ninyo. Mayroon pa tayo isang nabasang comment sa video ko. Matagal lang itong comment nito. Pero ngayon ko na ito nabasa halos. Sabi niya, kasi napanood niya yung video namin na nag-spray kami ng lanit, insecticide. So ang tanong niya, sabi niya, sir, wala yan sa lugar namin yung lanit. Wala raw sila mabili doon. Siguro hindi man sinabi saan siya lugar, pero malamang baka nasaan ito. Sa mga liblib na lugar na, malalayong lugar ito, baka mabulubundukin na ito. Yung pong lanit, matagal naman ng insecticide din yan Tsaka ano na common na ginagamit ng farmers. Pero siguro hindi ko rin alam kung bakit dyan sa lugar mo wala yan, ganyan. So ang may advice ko sa iyo boss, kung wala yung lanit dyan sa inyong agri-supply na malapit sa iyo, i-try mo magtanong kung meron silang Scorpio. Yung gawa ng Aldis naman na insecticide, Scorpio insecticide. Pag wala pa rin yung Scorpio, itanong nyo kung meron Wild Kid insecticide. Dahil yung Scorpio at saka Wild Kid at saka Lanet, pare-pareho lang sila ng active ingredients, bossing. Pareho silang may to male. So magkaiba lang sila sa brand at saka sa company at saka kulay ng product. Kasi yung Lanet, sky blue yata yung kulay nun. Tapos yung Scorpio naman ay kulay puti yung powder. Pero pareho lang sila mga boss ng active ingredients. Yung kayang patay ng Lanet, kaya rin ng Scorpio at saka ng Wild Kid. Dahil pareho sila may to male yung active ingredients nila. So yan boss sana nalinawan mo, naunawaan mo. Ngayon kung wala pa talaga yung tatlo na brand sa lugar mo, ang last option dyan na pwede mong gawin, kung gusto mo talaga bumili, mag-online shopping ka boss. Pwede kaya mag-order sa online sa Shopee o Lazada. At lahat ng yan ay available naman yan. Sa presyo lang yan sila magkakaiba. Depende sa brand. Doon yan talo sila sa brand. Kaya ang presyo nila hindi rin magkapareho. So yan boss doon sa boss atin nagtanong. Mag-online ka boss kung wala sa iyo yung tatlong brand na yon. Online ka na lang bumili. Para sigurado makabili ka. Kasi nga marami kami dyan ginagamit ng insecticide na nakalagay sa video ko na hindi nga available sa mga malayong lugar ng ating bansang Pilipinas. May mga sulok kasi ng Pilipinas na yung mga insecticide na mabili ron, yung mga nung araw pa mga lumang-luma na mga brand. At hindi naman siya angkop gamitin sa tulad dyan sa sili. Hindi yan naman kaya patayin yung mga insekto na nila sila tulad yan ang brood mite at thrips. So kaya kailangan talaga niya bumili ng brand na yung ginagamit niya natin sa sila na yung nakalagay sa video naman. Pero hindi ko yan mga boss pinapromota. User lang kami niyan, wala kami kailangan dyan sa mga sa mga company ng pesticide. Kami po user. Hindi alam maiwasan kung minsan nabanggitin yung brand tsaka ipakita yung picture ng brand. Kasi nga yun ang ginagamit namin at marami nagtatanong. So para maniwala sila na yun talaga ginagamit, dapat talaga i-actual lang pag-spray. Nakita na tinatakal, nilalagay sa sprayer at tina-spray. So ganun lang po yan kasimple mga boss. So yan mga boss, abangan nyo lang yung ito, yung step by step na pag-abono nito para doon naman siya nagtatanong kung ano ba yung mga abono na magandang gamitin sa sili. So subaybay mo lang mga boss para makita mo kung anong klaseng abono ang gagamitin namin dito. At kung anong ratio ang i-apply namin, kung gaano kalakas. So ito mga bossing abangan nyo lang mga boss yung pataba dito. At i-upload ko yung video para makita nyo yung ratio ng pataba. At kung anong pataba ang una namin gagamitin dito sa unang apply ng pataba. So subaybay nyo lang hanggang sa mag-harvest.
Dahil lahat ng gagawin namin dito, i-upload namin yung video para yung mga boss natin na baguhan, kahit paano, yung mga idea kayo ba makuha, mga boss?